Tapos, ang mukhang organic, para paano mo masasabi na yung character niya is about plants? Ano ba yung architectural style natin dito? Architectural approach is biophilic, di ba? Yung style na inaano natin. Parang contemporary botanical pa. Tapos tatanungin yun sa inyo about dyan sa kung paano tayo nag-come up sa ganito yung itsura ng building. Tapos ito, kung ito ay atrium, dapat yan may mga parang frames yan. Ito parang ganito. Kasi atrium to. Wala namang glass na curve. Ay, meron po yun sir, kaso po Isa-isa po, hindi po gumagana kasi yung plug-in. Pero sa render, sige nga, patingin ako ng render nito. Hindi po sir, hindi po na-reflect kasi po parang mano-mano po siya po yung face i-glass. Hindi po umaano yung plug-ins kasi nakakuyo. Tapos paano mo masasabi na itong mga building na to ay na-adapt na rin dito? Kaya ang layo ng itsura yata nito. medyo isa-same na lang. Yung iba pong building halos kasi din ng Parang sa museum. Parang ang nagmumukha ay ito pa yung main building. Mas organic yung shape nito compared dito. Oh, ayun eh, oh. Siya yung kamukha, oh. Pero yung isang yung isang building natin na malaki rin yung role niya, malayo yung itsura. Pero ito, mas organic yung shape niya compared dito na masyadong linear siya pag tinignan mo siya sa unahan. Marirealize lang ng tao yan na pakurba kapag pinasok nila yung complex ninyo. Tapos ito ay ano to? Green roof. So kung green roof ito, hindi kaya prone ito sa leakage. Lalo na't museum ang project nito. Protected artifacts yan ng Calabarzon. Palitan na lang. Tuwing kailan ba natin ginagamit? Para saan ba ang purpose ng green roof? Para lang hindi masyado mainit siya. Hindi mainit sa loob. Sa loob po. Controlled Environment Yes. naman kayo. Mostly naka-HVAC. Very risky to sa project ninyo. Kung yan sana residential man lang, part lang din. Pero ganyan kalaking green roof, hindi yan uubra. Isa pa, kung mag-asaan ng access natin papunta dito, ang hagdan na nakita ko sa inyo, hanggang second floor lang. Hindi ito uubra. Itong ano na to, itong bubong na yan. Then wala akong nakikitang mga signages. Anong project to? Anong museum to? Parang papasok lang ako sa Parang wall, oo, wala eh. Okay.
Tapos, di ba ang usapan natin dito, kailangan hindi ito kita ng public. Pero ayan, sa aerial perspective pa lang, open siya. Paano yung mga nag-spa dyan na naninipis ang suot, naglalakad dyan na parang nakapantulog. Open na open sila dyan. Itong parking na to kanina intended to, dito. Hindi ba dapat ito ay naka-sidewalk? Itong kurbang to. Ay, opo, sir. Ayan, itong mga to. Di ba yan dapat ay naka-sidewalk yan? Hindi ka naman agad makakapagtanim din mo ito. Diyan. Kapos ang curb and gutter nito. Kasi ang risk niyan sa site planning, kapag umulan at wala yung curb and gutter, putik ang paligid nila. Sayang ang plano nyo kung hindi naman naayos ang elevation. Ay, wala. Hindi ko po naiiba yun. Ito sana, itong wall na ganito na may landscape. Meron din sana dito. Tsaka yung mga area na dapat nakakonceal, oh. Kasi pag nirender to, puno lang to, di ba? Pero paano mo to i-conceal? Paano nyo yan itatago? Mas organic pa yung mga ancillary building natin kaysa sa main building. Tapos, kung paano natin sana mako-connect yung sa site. Site dev kasi yung form concept ninyo. Sana meron din dito na may traces nun. Ito. Sige nga, patingin ako ng repag ni render ko. Paano yun? Yung kanina. Kailan tayo ulit nag-uusap? Saturday. Thursday. Thursday. Naman na ayos na yung elevation natin. Yung pag yung nirender mo, butas yan, no? Marami pa nga ayusin dito sa elevation na to. Meron ba tayong pinagbasihan, for example, na case study ng elevation na to? O lahat ito, kayo lang? Kayo lang ang nakaisip. Ito, walang nakalagay. Maglagay tayo ng... Ano ba yun? Maglagay tayo ng trellis, maglagay tayo ng slats. Gawin natin fluted panel. Kasi mahabang wall yan na paikot. Tapos, ang play of materials na nakikita ko, wala din. Ito ay magsha-showcase ng ano. Sige, doon tayo ipag-sketch up. Yung play of materials sana nito. Tapos yung color contrast nito, dito. Brown lahat. Naglagay pa tayo ng accent. Tapos itong mga mashrabia na design nyo na to. Tuwing kailan ba ginagamit itong ganitong ganitong design? May sunlight. Oh. Pero ito ay
Anong pinoprotect niya? Dito lang sa elevation na hindi pa ako nag-a-align sa plano. Ano ang ano niyan? Ano ang nasa likod Sabitan na nito? yung green lights. Naglagay tayo ng mashrubia dyan. Sayang lang din. Tapos nag-fluted panel sa likod. Anong sense nun? Sayang kasi ang plano. Maayos na yung plano natin sa loob. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo na anuhan tong elevation nito. Napag-isipan. Eh, may form naman na tayo napakatagal na. Mga services na pwedeng hindi mo na hindi ka na magpunta ng main hospital. Parang mukha siyang mas mukha siyang clubhouse ng subdivision sa totoo lang. Kalimitan yung may mga commercial space. Hindi ko alam anong history din na kinukwento ng facade ninyo. Parang, syempre, kung ano pa rin yung mga puno lang, mga kanting-kanting, parang very everyone going to school. Kasi nga, yung mga bacteria, may mga tayo. Kasi kung ito ay hindi ko pinagawa sa inyo ngayon, diyan, hindi ko alam, wala akong idea anong ipoproduce at ipepresent natin sa ano, sa final defense. Kaya pareho tayong mapapahiya. Kung tutuloy kayo. Ano ba? So, yung commercial natin, commercial space, ito yun, no? Yung mga stalls nyo, di ba? Meron kayo nun, ito yun. Yun ba ang plano talaga natin dito? Shed lang na ganito? May storage po, sir. Di ba may mga kiosk yan? Oh, Systems lang ako sa wait lang. Stay lang ako.